Mga kapatid, ito pong mga talata na ating binasa ay dito lang po natin matatagpuan kay Juan ang paralilisim na ito ng tungkol sa salita. Siya lang po ang gumamit ng topic tungkol sa salita. Ang ibang mga nagsulat ng Ebanghelyo ay iba naman po ang kanilang presentation. Pero dito si Juan ay naiiba. Alam ninyo, ang topic tungkol sa salita, mayroon itong kinalaman doon sa kanilang kultura, doon sa umiiral na philosophy o kaisipan noong unang panahon. Mayroon po kasi itong pinanggalingan na Greek belief or ideas at saka Hebrew ideas about the words. Kaya ang audience dito ni Apostol Juan, kung mababasa ito ng mga Grego, ay agad po nilang maunawaan kung ano ang tungkol sa salita. Kung ito ay mababasa ng mga Hebreo, ay maiintindihan din po nila ang tungkol sa salita, sapagkat mayroon po talagang umiiral na paliwanag tungkol sa salita. Ang salita sa salitang Grego ay logos. Ang ibig sabihin ng logos ay persons thought. Ibig sabihin, expressions of thought. Yung salita ay isipan ng tao, expression ng tao, mula sa kanyang isipan ay nai-express ito outside. Mula doon sa internal, sa isip ng tao, nai-express po ang salita. Kaya nalalaman natin kung ano ang laman ng utak ng tao kapag ito ay binigkas ng salita. So yan po yung logos para sa Grego. Sa mga Hebreo naman, ang salita ay agent of creation o kaya naman ay source of God's message. Ang salita, sa pamamagitan ng salita, yung tinatawag nating agent of creation, ay nabubuo ang isang bagay. Kapag nagsalita ang Diyos, ang salita ay nagkakaroon ng image, ng imahe, nangyayari ang isang bagay. Kaya nga sa creation pa lang, mga kapatid, nung sabihin ng Diyos magkaroon ng ganito, ay agad na nagkaroon ng image. 6 na araw na nilikha ang lahat ng bagay sa mundong ito, at lahat ng bagay na ito ay nilikha ayon sa salita ng ating Panginoon. Kaya kung makikinig ang mga Hebrew people, pag sinabing salita, maintindihan nila na ito ay nagkikreate, lumilikha. Ito ay, ang salitang ito ay galing sa Diyos. Message ng Diyos na sinasabi ng kanyang mga propeta. Noong unang panahon, ang binigyan ng otorite ng ating Panginoon na maghayag ng kanyang mga salita, walang iba kung hindi ang mga propeta. Kaya nga, kapag nagsalita na mga propeta, ito na yung God's message. Kaya yung salita ng mga propeta ay salita ng Diyos. Kasi ang source ng message ay ang ating Panginoon, ang ating Diyos mismo. So, kaya nga mga kapatid, yung topic na salita ay gustong i-capture ng writer nito yung prevalent na kaisipan, both Hebrew people at saka mga Greek people, para maipaunawa ang Kristo na ito na gustong ipaliwanag na ni Apostol Pablo, maintindihan natin kung ano talaga ang mission, ang papel na gustong gawin o dapat gampanan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo mga kapatid, doon sa Hebreo, sa epistle na reading kanina,
Sabi nga rito, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So, maliwanag po yun. Subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, malinaw mga kapatid, na ginamit ni Juan ang salitang logos para ipaliwanag sa atin na ang salita ni Kristo, ang salita ni Jesus ay salita na galing sa Ama, sapagkat ang Ama ay nagsalita ngayon sa kapanahunan natin. Kung noon ang nagsasalita ang Ama sa pamamagitan ng mga propeta, pero ngayon ang Ama ay nagsasalita sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang boses ng anak ay boses ng Ama. Kaya nga, nung tanungin siya ng kanyang mga alagad, si Felipe ata yun, kung hindi ako nagkakamali, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Ang sabi niya, matagal nyo na akong kasama, hindi nyo pa ba ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit? Sapagkat ang kanyang daladalang mensahe ay mensahe mula sa Ama. Amen mga kapatid? So kaya nga dito, nung ipinapaliwanag na ito ni Ama, ni Juan, ay ito yung kanyang sinabi. Sa simula ay ang salita. So sa simula ay ang salita, sapagkat ang salita, ang source niyan ay ang Ama. So ito yung sinasabi natin na yung salita na galing sa Ama ay naging person anong bang tawag ito, na nagkaroon ng person, ng katauhan, yung salita na ito, at na-express ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi rito, sa simula ay ang salita. Kasi nga, ang Ama ang nagsasalita dyan. Siya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay na yan. So kaya, sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. So, yung salita na ito, kasama ng Diyos. Take note mga kapatid, mayroong kasama. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. So, itong salita na ito, sapagkat ito ay salita galing sa Diyos, at ang salita na ito kasama niya ang Diyos noon pa man, kaya ang salita na ito, hindi siya pwedeng maging tao. Kung hindi, ang salita na ito ay Diyos. Mga kapatid. So sa makatuwid, mga kapatid, ang Ama mismo ang pinanggalingan ng salita. Nagkaroon ng personalidad ang salita. Kaya ang salita mismo ay nanggaling sa Ama, kaya itong salita na ito ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Hindi naman pwedeng maghiwalay ang salita at saka yung tayo. Ito, salita ko, pwede bang hiwalay sa akin? Pwede ba kaming hiwalay ng aking salita? Kaya kasama ko yung aking salita. Of course, wala tayong kakayahan na ihiwalay yung salita natin. Wala tayong kakayahan na yung lumikha tayo ng isang person na yun ang ipoproject natin, na yun ang ating salita. Wala tayong kakayahan ganyan. Pero yung Diyos mayroon. Yun ang kanyang ginawa, nang sa ganon, ang kanyang salita ay makarating sa mga tao. Yung kasama niya mismo ang siyang magkatawang tao. Yung mga propeta, mga kapatid, noong unang panahon, nung sila ay magsasalita ng salita ng Diyos, ang mga propetang ito ay tao na pinanganak ng mga tao. Pero yung salita na ito, ang ating Panginoong Jesucristo, ito ay hindi po pinanganak ng tao.
Kaya nga, sa pamamagitan ni Jesus Christ, na isinugo ng Ama para pumunta dito sa lupa, nagsalita siya sa atin, indirectly, ang Diyos mismo ang nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, sinasabi, yung Emmanuel na yan, nakasama natin ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesus Christ, ang Diyos ay kasama natin. Hindi mismo ang Ama ang bumaba sa lupa. Hindi mismo ang Diyos ang siyang bumaba sa lupa, kung hindi isinugo niya yung kanyang anak para siyang mag-represent sa kanyang Ama. At kung ano ang gustong sabihin ng Ama, yun ang sinasabi ng anak. Kaya nga, dahil ang anak ang mismong representative ng Ama, lahat dapat ng sasabihin ng anak, pinapakinggan natin. Wala pong isinugo mula sa Ama na kasama niya noon pa mang unang panahon para magligtas ng tao kung hindi ang anak lang mismo. Kaya nga, walang nakakita sa Ama kung hindi ang anak. Mga kapatid, kaya wala pong ibang genuine Savior ang mundo kung hindi ang anak, sapagkat siya mismo ang isinugo ng Ama para iligtas tayo. Ang Diyos ay nagsalita sa kapanahunan natin ngayon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo ay pagpapatibay na si Jesus ang genuine Savior ng mga tao. Sinugo direct from the Father. Bumaba, hindi katulad ngayon ng mga taong nagsasabi na sila ay sugo, mga kapatid, ipinanganak po sila ng kanilang mga magulang at sila ay self-proclaimed messenger. Hindi po sila isinugo ng Ama. Ang isinugo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya very clear, para mapatunayan talaga, para may paliwanag ni Juan na genuine talaga itong ating Panginoong Hesukristo, sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Ang kasama ng Diyos ang siyang isinugo. Sa simula pa lang. Dahil doon, alam na alam ng anak kung ano ang plano ng Diyos, sapagkat nanggaling siya mismo sa Ama. Kung tao, hindi siya galing sa Ama, palpak ang mga sinasabi niyan. Mali-mali yan, dahil hindi siya galing sa Ama na direktang isinugo para sabihin ang kalooban ng Ama para sa mga tao. Kaya, kung gusto po natin na talagang genuine o tama ang ating pagkaunawa tungkol sa kaligtasan, pakinggan natin ang anak, sapagkat siya ang may dala-dala ng tamang balita, ng tamang impormasyon para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Amen? Si Kibuloy, babanggit na tayo ng pangalan. Ito, i-upload ko ito sa internet. Si Kibuloy, si Manalo, si Muhammad, sino pa ba ang mga dami pa eh. Sa Chinese, si Buddha, si Gautama Buddha. Sa Iran, yung Zoroastrianism, si Zoroaster. No. Sino pa ba? Marami. Si Joseph Smith naman sa mga Mormon, sa Badista, sa Jehovah's Witnesses. Ang dami niya, mga kapatid. So, lahat ng mga tao na yan ay nagdideklara sila na sila ay sinugo ng Diyos para ipangaral ang kanyang mga salita. Mga kapatid, ako tahasan kong sinasabi na yung mga taong yan na nagdeklara na sila ay sugo ng Diyos, mga palpak na sugo yan. Bakit? Hindi po sila nanggaling sa Diyos. Dito sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos.
Hindi sila kasama ng Diyos. Paano nilang sasabihin ang salita ng Diyos? Di magiging mali-mali. Halimbawa ako, hindi ko naman halimbawa kasama si Pastor Orasyon, tapos magsasalita ako tungkol sa kanya. Anong sasabihin ko? Maaaring ang impormasyon ko sa kanya, kulang-kulang yon. Masasabi mo lang talaga kung ano ang tamang impormasyon kung kasama ko siya mula sa pagkabata nang kami ay ipanganak. Sabay kaming lumakad, sabay kaming naglaro. Lahat ng tungkol sa kanya, masasabi ko. Pero yung mga taong ito nagkiklaim, hindi nila kasabay ang Diyos. Hindi nila kasama ang Diyos. Pagkatapos magsasalita sila tungkol sa Diyos. Wala pong ibang mayroong matibay na authority, mga kapatid, kung hindi ang aral ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga tayo, hindi po tayo nag-interpret ng Biblia ng saga ng ating sarili. Kung hindi, kung ano ang turo ng ating Panginoong Jesucristo, ito po yung ating sinasabi, sapagkat tama ang kanyang aral, sapagkat siya lamang ang pwedeng panaligan na tamang aral dahil nanggaling siya sa Ama mismo. Sa simula pa lang, magkasama na sila. Alam niyo po, marami pa akong gustong sabihin dito, pero hahaba tayo. Dito sa talatang 3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So lahat ng creation ng Ama ay ginawa sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo through Jesus Christ. Kaya lahat po ng ginawa ng ating Ama ay ipinailalim po ito sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya yung may authority. Kaya nga lahat ng dila magsasalita, lahat ng tuhod ay luluhod sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil niloob ng Ama na itong ating Panginoong Jesucristo ay maghari sa ating lahat. Siya po yung ating Panginoon. Kaya lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Just imagine, yung Panginoong Jesucristo, lahat ng authority ibinigay sa Kanya para lang sakupin ang lahat ng mga nilikha ng Ama, mapailalim dito sa Kanyang kapangyarihan. So wala pong nalikha sa balat ng lupa nang hiwalay sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay katumbas ng buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Bakit po ganito? Ang buhay kasi, kapag nawalan ka ng buhay, ang katumbas nito ay kadiliman. Actually, ang kamatayan sa buhay ng tao ay madilim na bahagi nating lahat ng buhay ng tao. Ang tao kapag namatay ay, ang turing natin dito, bahagi ito ng madilim na bahagi ng buhay, ang kamatayan. Hindi lang yan, kung hindi, pinaka-worst na problema ng tao ay ang kamatayan. Ang mga problema, ang kasamaan na nagdudulot ng kamatayan sa buhay ng tao, yung mga bagay na yan ay kadiliman yan. At ang bunga ng kadiliman ay kamatayan. Yan ang worst na bunga ng kamatayan, ng kadiliman, ang kamatayan. Kaya ang Panginoong Jesucristo bilang sugo ng ating Ama, siya po ang may dala-dala ng buhay. Lahat ng mga lumalapit sa Kanya ay pinagkakalooban niya ng buhay. Ibig sabihin nito, ang tao na magkakaroon ng buhay na walang hanggan ay nakakakita ng liwanag. Ibig sabihin doon, nagkakaroon ka ng pag-asa. Ang taong mayroong pag-asa, maliwanag ang kanyang hinaharap. Maliwanag ang kanyang buhay. Kaya nga, dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo ang liwanag. Dahil ang tao punong-puno ng problema, punong-puno ng suliranin. Kapag nakilala mo ang Panginoong Jesucristo, nagkakaroon ka ng pag-asa sa iyong buhay.
yung madilim na bahagi ng iyong isipan ay unti-unti nagkakaroon ng liwanag at napapangiti ka sapagkat mayroon kang Kristo na siyang tutulong sa iyo sa madilim na bahagi ng iyong buhay. Kung nalalambungan ka ng kadiliman, lumapit ka sa ating Panginoon sa Kristo, bibigyan ka ng kaliwanagan ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya nga tayong lahat, kapag madilim ang ating buhay, lumalapit tayo kay Lord. Kapag malapit na tayong mamatay, malapit nang dumilim ang paligid natin, mga kapatid, hindi tayo natatakot sapagkat alam natin sa kabila pa roon ng buhay, naghihintay ang ating Panginoon para gabayan tayo at magbigay ng liwanag sa atin. Ang liwanag ay buhay at ang may daladala ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, walang ganyan sa ibang mga messenger na sinasabi. Hindi sila nabuhay mula sa mga patay. Nung sila ay mamatay, talagang namatay sila. Mayroon tayong pag-asa sapagkat pinatunayan ito. Pinatunayan ng Ama na si Jesus mismo ang kanyang isinugo. Bakit? Sapagkat sa ikatlong araw, binuhay niya ang ating Panginoon para i-prove sa atin na itong kanyang sugo, si Jesus Christ, ay tunay na sugo at ang kanyang pagkabuhay ay patunay na kaya niyang buhayin ang sinumang lalapit doon sa kanyang isinugo. Kaya nga mga kapatid, sa paglapit natin sa ating Panginoon Kristo, wala po tayong dapat ipangamba sapagkat siya po ang may dala-dala ng tunay na kalooban ng Ama para sa ating kaligtasan. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Hindi nagapi ang ating Panginoon ng kamatayan, mga kapatid. Mula sa madilim na daigdig ng mga patay, na kung saan wala ka nang maririnig, wala ka nang makikita, lahat ay madilim sa iyo, lugar na walang pag-asa. Mula sa lugar ng madilim, mula sa lugar ng kawalang pag-asa, ibinangon ng Ama ang Panginoon Jesucristo para ipakita sa ating lahat na kung tayo ay susunod sa Kanya, tayo ay lalapit sa ating Panginoon Jesucristo, tayong lahat ay magkakaroon din ng kaparehong karanasan. Unang binuhay si Jesus Christ, tayong mga susunod, bubuhayin din tayong kasama ng ating Panginoon. Amen? Kaya magtibay po tayo sa ganitong pananampalataya. Huwag po tayong aalis sa ganong pananampalataya natin sapagkat ito po yung nagdadala ng tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon. Para patunayan yung bagay na ito, mga kapatid, para mas maging matibay pa yung claim na ito, yung paliwanag na ito, ay nagsugo ang Diyos ng saksi para patutuhanan yung kanyang pagkakasugo kay Jesus Christ. Sa talatang 5 ang sabi rito, mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Isinugo si Juan para maging siya ay dumating bilang saksi upang magpatutuo tungkol sa ilaw, upang sa pamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. Para patunayan, mga kapatid, na si Jesus Christ ay talagang sinugo niya, na siya talaga ang sugo na galing mismo sa Kanya, ay nagsugo siya ng mauuna sa ating Panginoon Jesucristo para magpatutuo tungkol sa ilaw, at ito ay si Juan Bautista. Ang isang bagay na sinasabi, dinideklara, pinoproclaim, kapag mayroong patutuo, nagiging matibay ang iyong sinasabi. Mayroong witness. Maraming lumapit sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa patutuo ni Apostol Juan. Hindi si Apostol Juan, si Juan the Baptist. Dahil sa kanyang patutuo, siya ang nauna sa ating Panginoon Jesucristo. Marami pong lumapit sa ating Panginoon dahil sa patutuo na ito. At siya ang ilaw, hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya
upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Kaya ang lahat ng sinasabi ni Juan Bautista ay patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanglibutan. Siya noon ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, gayon may hindi siya nakilala ng sanglibutan. Mga kapatid, siya noon ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Alam niyo ba sa aking pagbabasa, at ito pwede natin itong itakil kapag parang Bible study o kaya seminar. Pero sa aking pagbabasa, yung binabanggit na Panginoon ng mga hukbo sa Lumang Tipan, Panginoon ng mga hukbo na the Lord of Hosts, na nakikipaglaban sa kaaway ng mga Israel, walang iba mga kapatid kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Sa Lumang Tipan pa man, kasama na siya ng mga Israelita. Andito na siya para ipaglaban ng mga Israelita. Kaya ang mga Israelita at that time nagtatagumpay sila sa lahat ng mga laban nila kasi kasama nila ang Panginoon ng mga hukbo, ang Lord of Hosts. Dahil doon kahit anong labanan ay nagtatagumpay ang mga Israelita. Kaya nga ang sabi rito, siya noon ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayon may hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan. Naparito siya sa kanyang sariling tahanan ang tinutukoy ang mga Israelita. Kasi kasama siya ng mga Israelita sa pakikipaglaban noon pa man. At siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Kung noon ay warrior ang ating Panginoon, nung siya ay magkatawang tao, hindi na siya warrior kung hindi servant. Hindi na siya conqueror kung hindi masunuring alipin. Para paglingkuran tayo, para iligtas tayo, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, itong sinasabi ko sa inyo, ang lalim ng kahulugan nito. Ang lalim ng ibig sabihin nito. Naparito siya sa kanyang sariling bayan pero hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Ang mga Israelita ay itinuring niya na kanyang bayan pero hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Pero mga kapatid, ito yung good news. Hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Ang magandang balita, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung hindi siya tinanggap ng Kanyang sariling bayan, ang lahat naman ng tumanggap sa Kanyang pangalan at sumampalataya sa Kanya, pinagkalooban niyang maging anak ng Diyos. Kaya nga, lahat ng tao, Israelita ka man o hindi, kapag ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ikaw ngayon ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? Tinanggihan ng kanyang sariling bayan. Sa kanila nagpakilala, sa kanila ipinanganak, sa kanila isinilang, namuhay sa kanilang kalagitnaan, pero hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Mapalad tayo mga kapatid, hindi ipinanganak sa bayan natin, hindi natin nakita, hindi natin nakalaro, hindi natin nakasalamuha. Tanging dito lamang tayo nagbabatay sa banal na kasulatan ang tungkol sa record ng ating Panginoon Jesucristo. Pero despite of that, tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil dyan, mga kapatid, ang Ama
itinuturing tayong mga anak ng ating Ama. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, ngayon dahil sa Panginoong Jesucristo, mayroon na tayong karapatang tawagin ang Diyos ng Ama. Aba, Ama. Kaya kapag kayo ay nagdarasal, kayo ay nananalangin, huwag kayong tumawag ng ano paman. Kuminsan nagdarasal tayo, O Diyos na makapangyarihan. Anong O Diyos? Hindi yan tamang pananalangin. Huwag mong tawagin sa kanyang pangalan. Tawagin mo siyang Ama, sapagkat ikaw ay anak. Kuminsan mayroon pang mga pasosyal na mga panalangin O Diyos, kami ay lumalapit sa iyo. O Diyos, mga pasosyal ba na mga panalangin? Anong pasosyal-sosyal? Simple, anak tayo. Ama ang tawag natin. At pagkatapos, after ng prayer, sasabihin natin, Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Sapagkat lahat ng panalangin sa Ama ay nagiging matibay, pinapakinggan sa langit kapag ito ay hiniling sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang pangalang Jesucristo, mga kapatid, itinaas ng Diyos Ama sa lahat ng pangalan above all names. Inilagay sa pinakamataas. Kaya nga kapag ikaw ay nagdarasal sa pangalan ni Jesus, tiyak pasok yan sa pandinig ng ating Ama, sapagkat inilagay niyang authority para sa mga tao ang kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Kaya ako natatakot ako sa iba. Kaninong authority sila nananalangin sa Diyos? Ayaw nilang kilalanin ang Panginoong Jesucristo na Savior. Sinugo. Simpleng sinasabi, tao. Yun pa lang, yung pagsabi mong tao, maling-mali na yon. Hindi tao si Jesus Christ. Anong sinasabi ng Pilipos? Nagkatawang tao. Sa simula pa lang, kasama na siya ng Ama. Kasama na siya ng Diyos. Anong sabi dito sa 14? At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Yung kaluwalhatian ng Ama, makikita mo kay Jesus Christ. Hindi mo na kinakailangang makita pa yung Ama. Tingnan mo lang ang ating Panginoon Jesucristo, yun na ang Ama. Dahil ang kapuspusan ng Diyos, ng Ama, inilagay po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung kaluwalhatian ng Diyos ay makikita po natin sa Ama. Kaya ang nakakita sa ating Panginoong Jesucristo, nakakita po sa Diyos. Ang liwaliwanag yan, mga kapatid. Very clear ang turo ng banal na kasulatan. Tayo, ang pagiging anak natin, ang sabi rito, hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Tayo ay itinuring ngayong anak. Grabe talaga yung pagkakaturing sa atin. Biruin ninyo ang kalagayan ninyo, hindi kayo alipin, kundi kayo ay anak. At ang anak ay tagapagmana. Kaya tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang ibang mga paniniwala, mga kapatid, hindi sila anak ng ating Panginoon. Kasi ang itinuturing na anak, yung sumampalataya kay Jesus Christ. Pag sumampalataya ka kay Jesus Christ sa kanyang banal na pangalan, ikaw ay pagkakalooban na maging anak ng Diyos. Ngayon ayaw mo kilalanin ng ating Panginoon. Paano ngayon yan? Labas sa pagkakilala kay Jesus Christ, walang recognition mula sa Ama. Hindi sila kikilalanin kung sila ay hindi kumikilala sa anak. Kapag hindi ka anak ng Diyos, kanino kang anak? Ang banal na kasulatan nagsasabi na anak ng dyablo. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong tumigil sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Ipahayag natin ito.
Dahil ang Panginoong Jesucristo lamang talaga ang genuine na sinugo ng Ama para iligtas tayo. Wala na pong ibang sinugo. Kalukuhan yan. Yung nagsasabing sinugo sila, malaking kalukuhan. Ako, matapang kong sinasabi yung bagay na yan sapagkat nakakasiguro po ako na itong aking ipinapangaral, ito mismo yung aral ng ating Panginoon. Andito yan eh. Mga kapatid, basahin nyo. Andito yan. Dito nga po sa Hebreo, sa 1 Corinthians 8:6. Nabasa ko ng Hebreo kanina eh. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay, at tayo para sa Kanya. At may isang Panginoon, si Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo ay sa pamamagitan niya. Ngunit sa ganang atin, ulitin ko ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay, at tayo ay para sa Kanya. At may isang Panginoon, si Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo ay sa pamamagitan niya. So mga kapatid, ang Panginoon natin, ang Panginoong Jesucristo, may isa tayong Ama, may isa tayong Panginoon. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo ay sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan, tayo ay nilikha sa pamamagitan niya. Mga kapatid, wala pong ibang sumasakop sa ating kundi si Jesus Christ. Ang hirap ipagkatiwala ang ating kinabukasan, ang ating kaligtasan sa ibang mga messengers na nagkiklaim. Huwag po nating pakinggan ang mga yan. Itakwil po natin ang mga yan, mapapahamak tayo. Kay Jesus Christ lang po tayo pupunta. So ito po ang meaning ng Pasko sa ating lahat. Pinanganak ang Panginoong Jesucristo, isinugo direkta mula sa Ama para tayong lahat ay iligtas. Ang taon-taon na pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay taon-taon ng pagpapahayag ng ating pananampalataya na tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pinaniniwalaan natin, sinasampalatayanan natin na siya ang Panginoon natin at Savior ng ating buhay. God bless you po. Merry Christmas sa inyong lahat.